Okay, internal redress. So, ano na natin yung meaning ng redress, no? Yun yung pag-aayos, to compensate, to correct any unfavorable situation. So, by using that definition, yung internal redress mechanism is yung pag-aayos ng mga complaints sa kumpanya. Sa company, meron tayong grievance. Kung may reklamo ka sa kapwa empleyado mo, may grievance. Yung tawag doon, internal redress mechanism. Pag-aayusin kayo, pagkakasunduin kayo, aayusin yung mga hindi nyo napapagkasunduan. Yun yung internal redress mechanism. Ayun yung internal redress na tinatawag. So, yung mga nasa grievance, yan ang ano niyan, yung mga nag-aayos ng gulo. No? Yung mga nag-aayos ng gulo. Yan. Yung internal redress. No? Sa Internet Transaction Act, pag sinabi mong internal redress, yung halimbawa magre-report ka, di ba? Defective tong product mo kung saan mo ito binili. So, magre-reklamo ka kay Shopee, kay Lazada, kay TikTok. So, pagka hindi inaksyonan yun o hindi nyo nagustuhan yung action, saka pa lang kayo pwede mag-file ng kaso. Kailangan, hindi agad kayo magre-reklamo. Magre-report muna kayo dun sa internal redress body nung Lazada, nung Shopee, saka nung TikTok. Internal redress, halimbawa, may problema si cable, yung Sky Cable muna yung ayusin. Si PLDT muna aayos. Yun yung internal redress within the company muna. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng internal redress na napaka-importante sa atin. Although, yung ibang tao ang tawag dyan, grievance sa mga kumpanya. Ayan, pag sinabing grievance, ayan. Kumbaga sa school, ang tawag dyan, guidance counselor o sa prefect of discipline kayo mag-aayos. O, di ba? Yung mga ganyan. Kumbaga sa barangay, wala munang kaso-kaso. Pag-aayusin muna kayo. Yung mga ganyan. So, para maayos yung pagtatrabaho. So, yun yung importanteng nalalaman natin yung internal redress na yan. No? Yung tagaloob muna yung mag-aayos ng problema. Na dapat talaga mga ganyan. So, yun lang po.